May tanong tayong sasagutin 'no. Araw-araw naman daw pumapasok yung anak niya, pero 75 yung grade na ibinigay ng teacher. Sa mga palangga, clarification lang din po again na yung pagbibigay po ng grades ay may tatlong component po diyan. Ang unang component po ay yung written, no, written. So yung written, ito yung papasok yung mga quizzes, yung mga activities ng teacher na binibigay dun sa bata. O yan, mga quizzes. Kapag wala doon, so may percentage yan. So 100 po lahat ng kabuuan. So para mabuo mo yun, so dapat meron kang quizzes. Ayan. So, pangalawang component mga palangga, nandoon yung performance tasks. Yung performance task, ito yung mga halimbawa may pinapadrawing, may pinapagawa sa na hindi siya written or yung parang may rubric siya na binabasihan kung saan doon makukuha yung rating. So, yan siya performance task yon. So, mas mataas yan minsan compare dun sa written. Or karamihan talaga mas mataas yon compare dun sa written. Next is yung pinaka-last, yung pangatlo ay yung tinatawag nating quarterly exam. So, meron tayong apat na quarterly exam. Ito yung first quarter exam, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So, yan siya. Medyo mababa lang. Only that, iisa lang siya. No? Nag-iisa lang ang quarterly exam. Kada quarter lang natin yan gagawin. So, kapag mababa yung iyong nakuhang exam, so of course, mas mababa yung chance na mababa yung rating mo, ganun. So, ang tanong doon, araw-araw naman daw pumapasok yung bata pero 75 yung naging grade. Sa mga mapalangga, so as a teacher naman, so based on experience na marami naman po ang pumapasok. Oo, pumapasok sila araw-araw, nandoon sila. Pero, hindi naman po sila gumagawa ng assignments. Wala silang assignment na pinapasa. Hindi sila gumagawa ng pinapagawa ng teacher. Pagdating sa written naman ay palagi namang wala din silang naipasa or mababa yung scores, ganon. Pagdating naman sa performance, ayun na nga, hindi kasi tamad sila, hindi sila gumagawa, pasok lang sila ng pasok. Pero wala silang mga pinapasa, so ganyan. So pagdating naman po dun sa quarterly exam, and since na hindi sila nagsusulat sa notebook, yung notebook kasi sa akin, ginigradean ko yan siya under dun sa performance, kasi syempre, importante para sa akin na meron ka ang notebook kasi, kung wala kang notebook, saan ka kukuha ng mga aaralin mo pagka halimbawa darating yung time na magwa-quarterly exam. Kaya chine-check ko yung notebook. So, ganon. Parang meron kang uh, bubuklatin kapag ka mag-aaral ka o may pag-aaralan ka. Kung wala kang notebook, o saan ka kukuha? O, diba? Wala naman tayong libro. So, ganon. So, pagka ganon po mga palangga, hindi naman po ibig sabihin na sasabihin na lamang natin na for consideration. May mga ano din kasi na teacher na medyo stricto din siya. So, yung attendance mo, hindi naman kasi yan basis. Kasi actually, hindi naman siya yun lang ang pagkukuhanan ng ating mga grades. So, doon lang talaga kukuha lang para magkaroon ka ng magandang grades. Para magkaroon ng magandang grades, dapat kumpletuhan mo yung tatlong component. Meron siyang written, meron siyang performance, at meron siyang quarterly. At hindi lamang po na kompleto yan, dapat po mataas din po ang kanyang ginalingan niya sa bawat category or bawat level na yon or sa bawat indicator na yon. Hindi lang porke na nandoon ka, pasar ka na agad. Oo, pasalamat ka at binigyan ka ng 75. Kasi yon hindi ka na nag-effort, 75 ka na agad. Samantalang yung iba, o diba, nagko-comply pa, o ganun, so, para makakuha ng 75. O ikaw, dahil sa attendance lang, nandoon ka palagi, 75. Ayan lang po mga palangga. Maraming salamat.